Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides. Happy holidays po! Merry Christmas sa mampanig ng mundo. Yan, dapat happy tayo ngayon. Happy hearts and full of hope. Okay, so energy check po tayo ngayon. Ano kayang energy ng person ninyo? Nasa isip nararamdaman tayo sabihin sa inyo, lalo na sa mga panahon na ito. Tignan po natin. Again, take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong energy ng person ninyo, anong nais niya sabihin sa'yo, nararamdaman, iniisip. Ano kaya mga posibleng kaganapan in the near future or this coming new year? Energy check, nais sabihin ng person nila sa kanila. Okay. It was my fault, but I blamed you. Kasalanan niya pero ikaw ang kanyang sinisisi. Bakit ba? I left when I saw you with someone kasi naman nagselos. O nakikita niya sigurong close ka with someone, di niya nakayanan, umalis, nagselos. I am grateful for the spiritual lesson. At may natutunan naman pala siya at somehow naging spiritual. Yan. Ano ba ang naging nangyari sa inyong connections? At ano pa ang mga posibleng mangyayari? Tignan pa natin energy ng person ninyo. Spirit guys, send me messages. Ano pa ang energy ng person nila? Mga nais sabihin, nararamdaman sa mga panahon na to. Tignan po natin, spirit guide. Okay. Queen of Cups. Six of Pentacles. Temperance. Two of Cups. Eight of Cups. The Devil. Ano pa? Bottom of the deck. King of Wands. Maganda naman ang energy na to maliban dito sa Eight of Cups, the Devil. So, ibig sabihin kasi nito, ito, Eight of Cups na to, I left when I saw you with someone. Yan. Yung Eight of Cups dito, ibig sabihin, nilisan, umalis. Yung person mo, naging toxic because of pagsiselos. Matinding pagsiselos. Hindi niya nakayanan yung pagsiselos na yon. Meron kasing ibang taong involved dito. I can sense here yung King of Wands na yun yung taong pinagseselosan niya. Someone na malapit sa'yo na very, kasi parang charming na kaya maaring nabibigyan niya ng ibang kahulugan yung connection ninyo nitong taong to. Pero still dito sa connection na to, you still love this person. Nandito si Queen of Cups Ibig sabihin, mahal mo pa rin tong taong to. Kahit sabihin natin, umalis siya, nagkalayo kayo. Kaya nandito, it was my fault but I blamed you. Sobrang pagsiselos niya pero ikaw yung parang sinisisi niya na parang bakit kasi hinayaan mo patuloy akong, di ba parang mabother sa sobrang closeness ninyo ng taong to. Diba? Sino ba tong taong to? Bakit hinahayaan mo masyado siyang malapit sa'yo? Parang ganun yung pag-blame niya sa'yo fault niya yun. Siguro, nawalan siya ng trust sa sobra ng pagsiselos niya at di niya nakayanan, kaya siya umalis. Naging mahirap na para sa inyo kasi naging toxic na sa sobrang pagsiselos ng taong ito. Pero meron bang dahilan? Kasi naman, kung meron kayong karelasyon, may partner, protektahan nyo rin yun.
na parang alamin nyo dapat yung limitasyon ninyo with other person para hindi naman siya maging dahilan ng, sabihin natin, ibang kahulugan para sa partner mo. Diba? Dapat, kung nakikita niya masyado kayong close ng taong to, talagang yun yung magiging dahilan ng ninyo, pag-aaway. Ang maganda naman dito, I am grateful for the spiritual lesson. Ibig sabihin yung person nyo, marami rin siya natutunang bagay, no? Kasi, dapat siguro pinag-usapan ninyo ng maayos ang mga, kung ano man yung nangyayari sa inyo. Diba? At ikaw rin, dapat i-explain mo rin mabuti na kung sino ba tong taong to, na bakit kailangan maging ganun kayo ka-close. Malay mo, siya yung someone na sabihin natin, business partner. Kailangan talaga magtulungan kayo pero talagang friends lang. Or siya yung best friend mo na sobrang close kayo. Kaya yung partner mo nami-misinterpret yung closeness ninyo pero talagang friends lang naman kayo ng taong to. Diba? So somehow dito nakikita ko 6 of Pentacles, Temperance, and 2 of Cups. Itong tatlong cards na to signifies that your person wants to be back to you, wants to be with you, or muli kayo magkakabalikan. Kasi meron talagang love dito ayan o, yung overflowing of love na yan, talagang yung energy of love na yan, still, nasa sa inyong dalawa. No, kailangan lang ng temperance, be patient sa panahon at maybe the right timing will come na muli kayong magkakatagpo, magkakausap, magkakabalikan, and it will be a harmonious relationship na this time. Maaring explain mo sa kanya ng gusto at dapat makinig ang isa't isa sa sinasabi ng isa't isa, mag-compromise in order for you to work things out. Kasi minsan yung mga simpleng bagay na hindi pagkakaunawaan, lumalaki ng lumalaki hanggang hindi na naayos. At yun ang nagiging dahilan ng pagkawasak ng pagsasama. Then meron dito, Ace of Cups. And let's get another one. 7 of Pentacles. So ibig sabihin dito, Ace of Cups, there will be a renewed love. Renewed love. Ibig sabihin, panibagong simula. Yung person mo keeps thinking of you, still has feelings for you, pareho kayo sa isa't isa, at magkakaroon kayo ng, ayan, yun yung parang ino-offeran ka na magsimula tayo muli. Mahal kita, mahal mo pa rin ako. Bakit hindi natin ayusin ang lahat? 7 of Pentacles dito. Gawin ang lahat ng bagay. Diba? Kasi yung 7 of Pentacles dito is parang tinatry nyo ang iba't ibang mga paraan para maging successful and to work things out between the two of you. Which is yun yung maganda kasi dapat talaga sa umpisa pa lang pinag-uusapan at inaayos. Parang depende kasi yan sa personality ng bawat isa. Yung iba kasi gusto nila na kapag ka merong hindi pagkakunawaan, pag-usapan agad. May iba naman na pinapalipas muna yung emosyon bago mag-usap para kapag ka medyo wala na yung sa taas ng emosyon, di ba? Hindi na sigawan or ano pa. Tapos pinag-uusapan heart to heart para maayos agad. Diba? Dapat ganun kasi hindi naman natin may iwasan talaga, may mga ganyang pangyayari, may selos, hindi pagkakunawaan, misinterpretation, at kung ano-ano pa. Ang mahalaga dyan is, dapat pareho nyong gustong ayusin. Pareho kayo nakikinig sa isa't isa at nagsasabi at naglalahad ng yung damdamin sa isa't isa. And to compromise so that you understand each other. Okay? Tingnan natin ano pa message para sa inyo. To recap, playfulness. To recapture romance.
allow your inner youthful spirit of fun to shine. Kailangan bumalik ang yung playfulness, no? Ibig sabihin, recapture romance. In order for you to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay? Kailangan daw i-allow ninyo yung inner spirit ninyo, which is yung being youthful, which is joyous, fun. At the same time, dapat nandiyan din yung maturity. Okay? So, be mature enough. Let's get another one message. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Ibig sabihin, maaring tong person mo will make the effort to reach out to you. Will make the effort to offer you na panibagong simula. Talagang will make the effort to work things out between the two of you. To reach out to you. At kapag nangyari yon, ilabas ninyo yung inner youthful spirit ninyo just to have fun and just to enjoy it, just to start over again. And ano man yung natutunan ninyo sa previous na naging relationship ninyo, for sure marami yan. Alam niyo na kung paano mag-adjust para sa isa't isa, to compromise, diba? Para sa isang harmonious relationship. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.